Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa walang sawang sumusuporta at nanonood dito sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong issue dyan sa NAIA. Kasi in the past few days is nagkaroon nga ng issue ng mga imported na surot dyan sa airport or sa ating paliparan mga kapolitika. At itong surot daw nito is mula sa ibang bansa. Siguro nadala noong passenger napunta sa kanyang bag or sa kanyang sinusuot at nadala niya dyan sa NAIA. Kasi itong surot na ito mga kapolitika is malalaki compared sa mga surot na meron tayo dito sa ating bansa. At itong surot na ito is hindi lamang ito issue dito sa Pilipinas at naging issue rin ito sa mga airport, especially itong napabalita sa France at mga hotel at sa mga motel mga kapolitika. So nadadala kasi ito ng mga turista mga kapolitika kung sila ay pumunta sa iba't ibang lugar. Now all the while nagkaroon ng massive disinfection dyan sa NAIA at paglilinis nga after nung iskandalo nung surot. Kasi nakunan nga ito ng video online at nag-viral. Now meron na namang issue itong NAIA which is kinasasangkutan ng isang daga. Okay, so meron kasing pasahero mga kapolitika na pupunta sa ng Singapore para mag-attend nitong concert ni Taylor Swift. And unfortunately, kasi takot na takot siya dito sa issue ng surot sa NAIA at baka madatnan niya, hindi pala surot itong kanyang makita, kundi itong daga na nasa kisame at palakad-lakad mga kapolitika. Now, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi itong NAIA is nabili ng San Miguel Corporation, di ba? May bidding nangyari at nanalo yung San Miguel Corporation dito sa pag-privatize nitong NAIA kasi napabayaan na at kailangan na ng maintenance at hindi na siguro kaya ng gobyerno na i-maintenance itong NAIA, so binenta na lang sa private corporation at nakuha nga itong San Miguel mga kapolitika, and under rehabilitation pa siya sa ngayon. And then after nung issue sa daga is nag-viral nga online, at kung bakit natin ito pinag-uusapan is kasi mga kapolitika, inuulan ng batikos yung ating airport. At kung syempre hindi lang all the while accessible na lahat, di ba? Meron na tayong social media at itong mga isyong ito is napupunta at napapanood din sa ibang bansa. Kasi ngayon mga kapolitika, accessible na lahat, di ba? Meron ng social media at nababasa na rin yan ng mga iba't ibang tao sa buong mundo, ng mga dayuhan sa social media, yung mga issue ng bansa, especially kung dito sa airport pa lang is hindi na maganda yung impression, and after all, yung buong bansa na rin is yun na rin ang maging impression ng mga turista or yung mga taong pumupunta dito sa ating bansa. So damay na yan buong bansa mga kapolitika. Kasi kung yung airport nga hindi maayos, how much more yung buong bansa mga kapolitika, di ba? At kung bakit natin ito pinag-usapan, kasi naalala ko nung time pala ni former President Duterte is meron ding naging issue dito mga kapolitika sa airport. Actually nag-start ito nung panahon ni former President Nonoy Aquino, di ba, yung laglag bala kung naalala nyo, at hindi ito masolusyonan yung mga agawan ng mga bagahe dyan sa airport. So hindi masolusyonan ni former President Nonoy Aquino, and nag-take over itong si former President Duterte. Now ang sabi ni Duterte, kung sino daw mahuli na naggumagawa nitong kalokohan dyan sa NAIA, itong mga naglalagay ng mga bala dyan sa mga bagahe, isipapakain niya daw yung mga bala kung sino man yung gumagawa noon. Kasi may mga CCTV naman at pwedeng ipaimbestigahan yan ni former president at magkakaroon ng parusa kung sino man ang gumagawa noon. At ngayon kasi mga kapolitika, na-observe ko parang wala namang sinasabi itong ating gobyerno dito sa mga nangyayari dito sa NAIA. Kasi buong mundo kasi yan makakaalam kung anong klaseng airport mayroon ng Pilipinas, at napakahalaga sana yun na talakayin nitong ating gobyerno na ating presidente lang magsabi kung anong dapat gawin dyan sa NAIA. Magkaroon siya ng firm na mandate sa kanyang mga gabinete dito sa DOTR. Okay, pero ngayon parang wala tayong narinig mga kapolitika, di ba? So dapat gayahin din sana ni Bongbong Marcos yung ginawa ni Duterte na magkaroon siya ng isang salita na kumbaga susunod yung mga tauhan niya dyan na naka-assign, or kung hindi man yung DOTR yung sasabihan niya, at least sabihan niya rin yung bumili or nanalo sa bidding dito sa NAIA itong San Miguel Corporation mga kapolitika. At least makita man lang ng tao na merong concern itong ating presidente mga kapolitika, kasi hindi lang naman yung NAIA yung damay dyan eh.
damay na rin yung buong bansa mga kapolitika kung wala siyang gagawing action. At least makita man lang ng tao na meron siyang action na ginagawa dito sa mga issue dyan sa NAIA. Okay, and to think na naging privatized na itong NAIA, supposed to be is, sana is magaganda na rin yung pamamalakad dyan at nalinis na yan mga kapolitika. Alright, so yun lamang ating masabi sa isyong ito mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong opinion, reaction at masasabi hinggil dito sa issue ng daga at surot sa NAIA mga kapolitika. Okay, so maraming salamat again sa panonood at walang sawang pagtunghay to sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe for more videos.